Madaming hustle plays na naman nga nagawa itong si Scottie Thompson sa huling laro ng segundo dito sa Game 3. Magandang pasahan ng Ginebra, nagawa na naman nga nila sa tulungan ni JDV. At dagger layup nga ni Justin Brownlee para masecure nila ang panalo dito sa Game 3 sa semifinals. Sinimulan nga ni Justin Brownlee sa perimeter shot ang Game 3 sa paglalaro. 10-minute mark na nga nung naka-score ang both teams dahil nga sa alat ng bola sa kanila. Sinundan nga rin ni Scottie Thompson ang pag-score ng Ginebra. Pero itong si CJ Perez para sa SMB, bumawi nga agad sa 3-point shot niya. Nagpatuloy nga ang mainit na kamay ni CJ Perez lalo na sa first quarter. At habang si Justin Brownlee, pinasayaw niya nga sa isang play itong si Anu Sike at hiyawan niya ang mga fans dahil mahalos nga ma-ankle breaker niya na nga ito. Tapos sabay alley-oop nga kay Japet Aguilar para makomplete ang play na yon. Hindi pa natapos doon ang ginawa ni JB Macau Sports. Nag-all around pa nga siya dahil from defense to offense ang ginawa niya. After niya kasing makastop ay dire-diretso nga siyang nag-layup dito sa isang fast break play. Depensa nga ang nanaig dito para sa Barangay Ginebra Macau Sports dahil ando doon nga yung pagiging aggressive nila. Kaya nakakapag fast break nga sila. Dahil tuturan na nagawa nila ng Ginebra nga dito Macau Sports. Pagpasok ng second quarter naman, gumawa agad ng buzzer beater 3-point shot itong si Terence Romeo. Nagpaparamdam na naman nga sa mga tres niya na tulad ng ginawa niya na naging pamatay sunog nga ng Game 2. Pinatunayan nga ni TR7 na aasahan pa din siya sa mga crucial moments. Pero hindi naman pumayag itong si Brownlee dahil may acrobatic shot nga siyang ginawa. Umangal pa nga siya dahil humihingi nga siya ng foul sa play na yon. Nagkaroon na naman nga ang run dito ang Ginebra dahil sa magandang depensa nila kaya nakaka-score sila ng madali. Iba talaga kapag nasa loob nga rin itong si Joe Devance Macau Sports dahil nung pinasok ka siya sa court, napakataas talaga ng IQ niya para makakita ng teammates niya na maki-score na naging dahilan bakit kinuha nga ulit siya ni Coach Tim. Tulad yan ng sinasabi ko kanina, maganda ang pasahan kapag nasa loob ng court itong si JDV. Umabot na nga ng double digit ang kalamangan ng Ginebra dahil sa ganda ng depensa nila at sunod-sunod na stops nila na nagagawa. Sinasabayan pa nga ito ng fast break lagi ng Jeans kaya lumalaki na nga ang kalamangan nila. Sa third quarter, umiscore na agad itong si CJ Perez sa pag-floater niya. Good start nga ito para sa SMB dahil mukhang naka-adjust na nga sila after ng halftime. Simula na din kasing itong si Junmar sa pag-score dahil kinakaya-kaya niya lang ang depensa sa kanya ni Japet. Pinahiya nga din ni JB itong si Anu Sike dahil 2 beses niyang na-block ito sa isang possession. Hiyawan niya ang mga fans sa venue dahil sa magandang pinakitang depensa na yun ni JB. Pero bigla na nga lang nag-init din ang SMB dahil sila naman ang gumawa ng run. Dahil sunod-sunod na rin ang puntos nga nila nagagawa. Kahit nga itong si Marcio nakakatres na rin sa kanila. Kaya bumaba na ulit ng 2 puntos ang Barangay Ginebra. Sa isang iglap nga Macau Sports ay bigla na lang lumabang ang SMB dahil sa tulong ng import nila na si Anu Sike. 2 sunod na basket kasi ang nagawa niya para makuha nga nila ulit ang kalamangan. Napakamot ulo na nga lang itong si Coach Tim dahil biglang nag-init nga ang import ng SMB. Hindi nila kasi may stop nga ito Kaya siguro may halong swerte na din kaya nagagawa niya yun. Mabuti na nga lang ay nabigyan ng magandang pasa ni RJ Abarrientos itong si Brownlee para matigil ang run ng SMB. Parang naging no-look pass ang ginawa niyang yon para makumpleto nga yun Sunod-sunod na rin kasi ang magandang pinakita nga ni RJ bago matapos ang third quarter. Simula nung pinasok sa loob ng court dahil sa mga pag-score niya at mga assist na nagagawa niya dito sa mga kanyang kakampi. Sa last quarter ay gumawa na naman nga itong si Terence Romeo tulad ng ginagawa niya last game na kung saan nakapag 20 points nga siya sa huling quarter. Itong tinatawag na nga siya Macau Sports na Mr. Fourth Quarter ng SMB dahil nga sa magandang nilalaro niya sa mga nakarang game. Pero mabuti na nga lang may power move na ginawa itong si Japet kontra kay Junmar. Napa-atras nga itong si Abay dahil sa ginawang ni Japet. Sa mga last minute nga ng laro, may mga hustle plays pa na nagawa itong si Scottie para makuha nga ang offensive rebound at ma-stay ang possession sa kanila.
Sunod-sunod nga kasi yung ginagawa ni Scotty para at least makuha pa rin nila yung bola. Naging dagger 2 points nga ang layup ni JB para masecure na nila ang panalo at lumamang na sa series ng 2-1 na in favor na para sa Gins. Pero yun nga mga ka-sports, sa tingin ko, ang naging game-changing nga dito sa larong ito ay yung mga hustle plays na nagawa nga ni Scotty dito sa last seconds ng laro dahil sa mga offensive rebound na nagagawa niya. Kasi kung hindi niya nagawa yon, for sure magkakaroon pa nga ng tsansa na maka-score pa ang SMB. 2 possession kasi ang nakuwang offensive rebound nga ni Scotty doon para makuha pa rin nila at masecure ang panalo na ito.